Merry Christmas everyone! So, nandito kami muli sa aming bagong bahay. So, kung napapansin nyo, wala pa kami masyadong gamit kasi hindi pa kami nakakalipat dito kahit officially na amin na to. The reason is nabanggit na namin sa previous vlog namin na hanggang end of February pa kami matatapos sa apartment. So, minamaximize lang namin yung apartment ng paggamit and at the same time. Pero malapit lang kasi dito yung apartment na nirentahan namin. Siguro 5 minutes lang siya dito sa bagong place namin. So, every time na pupunta kami dito, unti-unti na nagdadala na ako ng mga gamit. So, lipot ko lang kayo ha. So, wait, dito tayo sa nasa bang ilaw nito? Nasa mudroom. Ito yung mudroom namin. Pagkadating mo agad dito sa garahe, ito na yung mudroom. So, naglista-lista na rin kami ng mga bibilihin because tomorrow yata magbubukas yung mga store. Ngayon kasi Pasko walang bukas, of course, kasi Christmas ano nga. So, holiday ngayon. So, yan, nilagay ko na yung mga gulong, yung bike, scooter ng mga anak ko. So, wala nang masyadong, kumbaga yung mga malalaki na lang na i-haul ko is, ano na lang, yung bed, mga mattress, mga bed frame, and, yun, ang laki na namin ito. So, dito namin ilalagay yung personal na jacket, dito na siya ilalagay. So, para hindi na saan isasabit. Okay? And then, dito yung shoe rack, of course. And then, ito rin yung ito naman is pag may mga bisita, dito naman yung isasabit yung ano nila, sapatos or kung boots, tapos na nila isasampay yung kanilang mga coat. Ayan. Tapos, ayun, nakita ninyo na, ito yung powder room. Tapos, ano na siya, walkthrough na siya sa pantry. Ayan. Yan ang pantry namin. So, isa sa kadadaan nito ay sliding siya. So, yan ang pantry. Hindi naman kalaki yung pantry namin kasi hindi mo kailangan ng malaking pantry. Pero, I think sapat na siya para ilagay yung mga grocery, mga stock, mga pagkain ng mga bata. Tapos, dumating na rin yung appliances. Ito yung stove, electric stove. Yung fridge, ito yung tinatawag na French door. So, tinanong kami kung gusto namin yung may ice cube maker, yung may tubig, ay yung pwede ka mag-ano ng tubig dito. Sinabi ko na ayoko yun kasi marami nang reklamo sa mga ganung kind of refrigerator na nag-i-stock dito sa banda dito. Tapos, pangit yung mga review ng mga nagkakaroon ng ganun. Tapos ito yung exhaust. So may problema lang dito. Ito hindi gumagana. Pero sabi ng builder, I think after holiday, babalikan nila ito to check. Baka may problema lang. Under warranty naman siya. And then the washer, I think all the brand is Samsung siya. And everything is okay dito. Check na namin. And naglagay nga lang pala ako ng actually, mali yung nadala kong cutter. So, isa lang muna yung ginamit ko. Ang ginagamit dyan, cutter siya. Kasi nakita ko sa YouTube na cutter yung ginagamit. So, ito nalagyan ko na. The reason kung bakit importante na may tint ang window para although may bintana naman siya, pero yung pag-summer kasi hindi masyado pumapasok yung init
ng araw. And then, if you can see, pag ano yung sikat ng araw, kinatamaan siya dito. So, lalagyan pa niya ng teeth. Pero ang in-order ko lang muna, dalawa muna kasi testing ko muna kung paano talaga. Nanood naman ako sa YouTube kung paano siya. So, wala pa kaming furniture. Pero, kung nakita niyo sa previous vlog namin, nagpunta kami sa iba't ibang furniture shop. At hindi namin na-vlog yung huli na doon kami bumili. Yun ang nire-recommend namin kasi mura lang siya compare sa lahat ng napuntahan namin. Yun yung iFurniture. So dito siya sa Edmonton. I think meron sa Calgary yun. Yung word na, yung sofa na nakita namin sa Ashley, the brick ng 1,200. Napakamura doon kasi yung nagastos namin kulang-kulang yung dining, love set, sofa set, tapos yung hammock na gusto ng asawa ko, center table, tapos may centerpiece, something ganun, is kulang-kulang 2,600 na. Lahat-lahat na yun, ha. Yung dining table, papakita na lang namin, pero yun talaga gusto namin yung wood. Pagkakita na namin yun, pinareserve na namin. Kaso darating siya end of January. Sabi naman namin, hindi naman kami nagmamadali kasi yung official na lipat namin, siguro mga mid-Feb, lilipat na kami dito. So, few days ago before yung holiday break, nalagyan na rin ng water meter, yun sa baba. So, recently lang to, nung Lunes lang to nilagay yung mga appliances. So, dito tayo sa taas. Ayan. So, nandito. And ito yung man cave ko. Ayan, laki. So, tinanong ako ng builder ko anong gusto ko, kung front or top load o front load. Front load. So, sabi ko front load siya. Kasi mas nakakalinis to. Ang kaibahan lang nito is kailangan you have to clean itong bandang ito. Kasi prone siya. Dito nag-i-stack yung ano. But, basta regular mo siya nililinis, walang problema yan. And I like this. Simple lang yung ano niya, yung gamit. Usually ako lang naman naglalaba sa amin. Ang asawa ko kasi siya yung bala sa kitchen. So talaga. Itong dryer. Actually, hindi kami gumagamit ng dryer ever since nagkaroon kami ng bahay kasi hindi na dryer lang namin kung sakasakali lang na quick. Ngayon talaga yung gagamit, susuotin or mga blanket. Lahat ng mga damit namin ay sinasampay namin. Meron kaming sampayan talaga. Nag-invest ako ng sampayan. Kasi sira siya ng damit, nakapanipis mo, especially kung yung damit mo ay cotton. So, yun. Yun lang. Tapos ito ilalagay yung mga towel, mga gamit mo, mga anik-anik. Ito mo yan for... So ito yung area ko kasi ako naman ay naglalaba at nagtutupik. Yan. Ito yung master bedroom, kung nakita nyo na. Kasi wala pa yung sofa namin na ginamit nung sa apartment na bagong bili rin namin. Nabili namin sa IKEA, dito namin siya ilalagay. So, one of the big reason rin kung bakit we decide yung living room namin na hindi lagyan ng TV kasi dito namin ilalagay yung actually dalawang TV namin but we decide na yung malaking TV dito namin parang pinaka-entertainment dito. So dito namin ilalagay yung study table ng asawa ko habang nag-aaral siya. Doon kasi sa living room sa baba kasi gawin namin as in parang more for mga guests siya. Ngayon, bala ko yung basement naman siya pag medyo malaking gathering, pag malamig, doon ko naman ilalagay yung pag magkakantahan, doon yung mga extended na food, doon ko i-maximize ko yung basement. So, wala pa kaming plano ko i-renovate pa yung ano. 9:30, okay. Renovate pa namin yung ano. I-renovate pa, kung plano namin renovate yung basement, but siguro matagal pang plano namin yun.
ito yung room ng anak ko. I think, napakita ko na sa inyo. Pero ito yung pinaka the best. Ang laki ng kanilang cabinet. Cabinet. Tama ba? Kapasa ito, lagay ng mga damit. Then, pwedeng kakaroon sila ng chest cabinet dito. Anak ko. Ayan. Actually, ito yung room pala ng pangalawa kong anak, ng lalaki. So, ilalagay namin dito. So, balak nang bumili kami ng sariling bagong bed. So, yung bed namin, ilibibigay namin sa bunso kong anak. And then, may bed na naman yung panganay ko. Yes! Open ang H-Mart. Punta tayo ng H-Mart. Anong gagawin mo sa H-Mart? Gusto kong kumain ng ano? Ng ano? Ng yung street food na Korean yan. Ayun. Gaya na naman masama kong kumain. So, ito yung sa anak ko. So, siya na daw yung bahala dito mag-decorate. So, siya yung magde-decide kung ano. And then, ayan, nag-ayos na yung anak ko. Super excited na siya. Yun yung kanyang... If anyone has sheep organizer suggestions for drawers, let me know. So, and this is our... I think ito yan. Simple lang yung aming bed. Yung bathroom namin. So, yung sliding. Ayan. See? Pag daw matanda ka na, upo ka na lang habang nag-shower. So, ayan. Very simple lang. Hindi siya kalakihan. And, isang na. Ayan. Ito yung master bedroom namin. Ayan. Marami nang ginagawa pa dito. Ayan. So, ititin ko rin to. Ititin ko rin siya. And ititin ko rin itong walk-in closet. Yung walk-in closet namin hindi siya kalakihan. So, most probably, ito yung occupy ng asawa ko. Marami siyang gamit. As in, marami siya na compare sa akin. Pero okay lang yun. Mas marami naman akong sapatos kaysa sa kanya. So, yun lang. Yun muna yung quick naming house tour. Kung ano yung update. Maraming salamat sa mga nag-message sa amin. May mga nag-comment. Kung anong builder namin. Ang builder namin is Daytona. Correction lang pala po. May nag-correct sa amin na square meters yung nilagay ko. Square feet pala po. Sorry for ano po. Typo error lang po. So, square meter siya. So, itong bahay namin is 1,850 square feet. Ayan. Yun yung aming, ang aming laki ng bahay. Siya. Nakikita nyo, yan o, future mga houses pa siguro to. And then, yan. Mga future houses pa yan. Siguro by, makikita by summer. Susulputan ng mga yan. Ayun, as much as possible, we want to make it maging minimalist yung siya. Lagi ko sinasabi na walang masyadong abobot, kung sofa lang. And most especially sa first floor, yung dito namin ilalagay marami kaming plano dito, but ito yung entertainment namin. Diyan matutulog yung mga bata kasi panggabi ako, so sila lang natitira. So sila yung nandito. Yun nga pala, ang purpose yung bumili kami dito. Like sinasabi namin sinasabi agad namin sa real estate agent namin na dapat may bonus room. Bonus room kasi ang tawag dyan, o tinatawag na loft area. So, kasi malaking bagay sa amin yun. Yan talagang, kaya kayo kung naghahanap kayo ng bahay o bala kayo bumili ng bahay, brand new man o hindi, mas madali sa mga agent na sabihin nyo na agad kung ano yung gusto ninyo. So, kung pag sinabi ninyo, gusto namin brand new or gusto namin second hand but year 2015 to onwards. So, tapos ito yung aming approval, credit approval, something ganun, credit loan approval. Magkano ang budget namin. Itong bahay namin, hindi namin minaximize yung credit approval namin.
So, gusto namin na may konting allowance pa kami sa kung ang credit approval namin is ganito, nag-less kami ng almost 80,000 pababa. Ano namin, the reason is worst case scenario, mawalan ka ng trabaho or whatever, mga emergency, at least meron ka pang buffer na tinatawag. So yung reason namin, yung sinabi namin sa real estate agent namin, kahit anong pilit niya na, oh gusto mo ito lang yung price, sinasabi namin na ito yung budget talaga namin, ayaw namin lumampas doon sa certain bahay, kahit gusto namin yung bahay. So yung nakita namin to, pasok sa budget namin at nagustuhan ng asawa ko at nagustuhan ko rin. So on the same day, nag-deposit kami ng reservation fee of $1,000 na binawas naman sa down payment namin. So sa mga nagtatanong magkano yung down payment, sa 5% of the actual the price of the house. Mabilis lang yung kasi yung mortgager namin, yung mortgage broker namin, who is based in Winnipeg, na tumulong rin sa amin yung kumuha kami ng unang bahay sa Winnipeg. Siya yung nag-shop around kung ano yung mga magagandang rate na pwedeng ibigay sa amin. So, ayun. Yun ang inan namin. Tapos, maraming papers kasi nga maraming nagbilihan ng bahay itong December, na actually ito yung pinaka low season nila, but marami nga because bumaba nga yung interest rate ngayon, and I'm sure pagbaba ng interest rate, pagtaas ng value ng bahay. So pagtaas ng interest rate, pagbaba ng value ng bahay. Now, Edmonton is still kumbaga cheaper compare sa Calgary. Siguro ganitong bahay more or less 600 to something pataas na siya. Medyo mataas ang cost of living, mataas ang presyo ngayon ng mga bahay sa Calgary. That's why we love Edmonton, and we're in the south part of Edmonton. So may mga mas mura pa, may mga ganitong bahay na mas mura, yung ganitong klaseng bahay na mas mura sa part na Spruce Grove, I think Stony Plain, tawag doon. Outside, a little bit outside of Edmonton, like 30 minutes to 40 minutes away from Edmonton. Actually, yun ang mga first choice na area namin, but medyo masyado na siyang malayo sa lugar na, sa trabaho ng asawa ko. So, hindi siya practical. So, talaga yung namin, target area namin is only south part. And the good thing about the south part, malapit siya sa airport. Pag may mga kaibigan kayo na susunod sa airport, napakadali, 15 minutes away lang siya. And malapit siya sa lahat, South Edmonton Common. Very accessible siya. Parang hindi mo na siya isip pumunta ka pa ng downtown para mamasyal kasi napakalapit. So this is what we love, why we choose south part of Edmonton. So, and south is medyo ito yung mga bagong community, and for family talaga siya. Ayun, yun lang muna po yung i-share ko. Maraming salamat sa mga nag-view, and we're so glad na marami pa rin nanonood sa amin. So sa mga bago pa lang dito sa vlog ko, sa vlog naming pamilya, we're familiar na ba sila? We're from Abu Dhabi, and we just arrived last 2019, October 2019 sa Winnipeg, Manitoba, and then last June 24 this year, we decided to move from Winnipeg to Edmonton. Yan. So sa mga bago lang dito, panoodin nyo na lang yung mga previous vlogs namin. Makikilala nyo kami yung mga na experience namin dito sa Edmonton, and of course sa Winnipeg.
Sa mga bago lang, please review yung share din namin doon yung after 7 months nakakuha kami ng bahay during the pandemic. So, yan lang po muna ang i-share ko. Sana patuloy nyo kaming suportahan, patuloy nyo pong subaybayan pa rin ang aming journey. So marami pa kaming i-share dito. Most probably majority siguro ng iba-vlog ko ay puro regarding sa bahay namin, and we're so proud talaga na nakuha namin to, and we didn't expect talaga, sa totoo lang, na brand new pa makukuha namin, kasi actually yung mga first choice namin is duplex lang. And then, kasi ang target ko lang naman magkaroon ako ng work na, kasi kahit masaya na ako kahit same rate lang na nakuha ko sa Winnipeg, but God is so good na naswertahan tayo na nakapag-work tayo sa isang kumpanya na napaka maganda yung offer sa akin, na I didn't expect talaga na napakaganda ng offer, maganda yung benefits, and then yung asawa ko rin. So, yung company namin mag-asawa is siya from oil and gas, nagtatrabaho siya, and ako naman is gumagawa kami ng regarding pipe naman kami na related sa oil and gas rin. So napaka-grateful kami sa Panginoon na nabigyan kami ng pagkat. So nung medyo umukay yung sweldo namin and yung approval namin, medyo ang plano namin from duplex, gusto kahit yung semi-detached na bahay lang. Yung semi-detached is yung hiwala yung garahe na nasa likod siya. Until na nagustuhan namin yung front garage, kasi yung difference lang niya is konti lang yung difference, and then alam mo yung nag-upgrade ng gusto, but yun nga lang sinabi ko sa asawa ko na although nag-upgrade tayo ng gusto, dapat hindi mag-upgrade yung budget natin sa bahay. So yun lang, at swak naman sa budget namin. Salamat sa Panginoon, and yun lang po. Muli po, kami pong pamilya ng Basilia. Subaybayan nyo kami sa aming journey, at sana huwag nyo kami pabayaan. Patuloy nyo kami papanoodin. Kung may mga katanungan pa po kayo, huwag kayong mag-alala. Message nyo lang kami sa aming Facebook page. Mag-comment lang kayo sa YouTube. Kung may mga mali man lang ako nasabi, that's okay po. Pwede nyo akong i-correct. Normal lang po yun. Okay po, muli po. Merry Christmas po, and advance Happy New Year po sa inyong lahat. Salamat po, ingat po.